Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas sumadsad ang ranking sa FIBA Asia Cup ngayong third window. May kinalaman nga ba yung pagkawala ni Kai Sotto? Coach Tim Cone markado na yung 7-footer ng Taiwan at pangalawang player to the moon, no? Na nagpapabayad umano ng malaking halaga para maglaro sa ating Gilas Pilipinas, mukhang marireveal na. Sa pinakabagong power ranking na inilabas kanina ng FIBA Asia Cup, para nga sa third window ay biglangang bumaba ng 3 pwesto ang ranking or power ranking ng ating Gilas Pilipinas. Matatandaan na noong November 2024 sa second window ay nasa number 2 ang ating Gilas Pilipinas. Kasunod lamang yan, no, ng napakalakas na Australian Boomers na number 1 talaga dito nga sa FIBA Asia. At nakaapekto marahil dito mga kabasketball, most likely talaga yung mga tune-up games na ginanap, no, or yung mga naging laban natin diyan sa Doha, Qatar, kung saan tinambakan tayo ng 31 ng Egypt at tinambakan din tayo ng number 2 na ngayon na Lebanon, diyan nga sa power ranking nila mga kabasketball. At nakaapekto rin syempre yung pansamantalang pagkawala ng main center ng ating Gilas Pilipinas na si Kai Sotto dahil sa injury, dahil alam naman natin yung kaya niyang ibigay, no, sa opensa, sa depensa para sa ating national team. Sa kabila yan mga kabasketball ng paglalaro na ngayon ng isa pa nating big man na si AJ Edu. Paalala lang mga kabasketball na ang power ranking na ito ay ipinabase lamang ng FIBA sa kasalukuyang lineup or yung mga tune-up games na nangyari diyan nga sa mga kupunan na lalahok dito nga sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Gaya ng sinabi ni Coach Tim Cone, kamakailan lang mga kabasketball na hindi pa natin nakikita talaga kung gaano kalakas or yung full force ng ating Gilas Pilipinas hanggat hindi sila nakukumpleto yung mga players natin. Ngayon, nandiyan si AJ Edu, si Kai Sotto naman yung wala. So imagine, kung nandiyan si AJ Edu, healthy siya, healthy rin itong ating pambatong si Kai Sotto, malamang maglalaro lang tayo dyan sa number 2 or number 1 at hindi tayo matatambakan ng mga kahit sa tune-up games mga kabasketball. Patungkol naman dito nga sa magiging laban mamaya ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei ay minarkahan na ni Coach Tim Cone ang bagong naturalized player ng Taiwan na si Brandon Gilbeck, na isang 7-footer at magsisilbing rim protector nila mamaya sa laban at nagsilbing rim protection din ng Taiwan kontra sa New Zealand, kaya nagawa nilang makipagsabayan doon sa naging laban nila. Actually mga kabasketball, no, sinasabi ni Coach Tim Cone na doon lang sa dulo bumitaw or nakaalagwa itong New Zealand kaya sila nanalo. Pero itong ang sentro, itong 7-footer bagong naturalized ng Taiwan naka 7 shot blocks mga kabasketball kontra sa New Zealand. So napakataas niyan, kaya talagang paghahandaan ng ating Gilas Pilipinas itong bago nilang 7-footer. Ngayon naman sa naging post ng batikang sports insider na si Snow Badwa ay nagbigay ito ng clue patungkol nga sa pagkakakilanlan ng ikalawang player na humihingi umano ng malaking bayad para maglaro sa ating Gilas Pilipinas. Kung matatandaan nyo mga kabasketball, nabanggit ito, no, nila Al Francis Chua, meron pang isang nagbanggit mga kabasketball na itong nung inimbitahan daw nila itong mga player na to, dalawa kasi yung tinutukoy na tinawag nilang to the moon, no, napakalaki daw ng halaga na hinihingi nila para maglaro sila sa ating Gilas Pilipinas. Ngayon ang ginawa nila Al Francis Chua, hindi na nila kinuha yung mga player na yun kasi napakamahal daw. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.